Sa paghahayag ng katotohanan, hindi maiwasang ibunyag ang kamalian. Mga mahal naming mga kaibigan, welcome pong muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Gaya po ng dati, hangad namin na patuloy namin kayong makasama sa kabuuan ng ating gagawing pagtalakay at naway makatulong kami sa inyong ginagawang mga pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Sa pagkakataong ito ay hinahangad po namin na makatulong ang aming tatalakayin para magkaroon kayo ng malalim na kabatiran kung ano ang tinatawag na Iglesia ni Cristo. Kailanmat ang pinag-uusapan ay may kinalaman sa relihiyon, ay malimit po na nababanggit ang Iglesia ni Cristo. Subalit, may mga tao pa rin hanggang ngayon ay hindi po nila naunawaan, hindi nila alam kung ano ang tinatawag na Iglesia ni Cristo. Bakit po meron kaming ipinangangaral na Iglesia ni Cristo? Kailangan ang tao ay maging kaanib dito. At bakit po may mga tao na patuloy na umaanib sa Iglesia ni Cristo? Ang katunayan ng Iglesia ni Cristo naglilingkod po sa inyo ay nakarating na sa 159 na mga bansa at mga teritoryo sa buong mundo. At ito ay kinabibilangan na ng 148 lahi o nasyonalidad ng mga tao. Ang isa po sa malimit pang itinatanong ng iba, ano raw ang kanilang mapapala? Ano raw ang kanilang mapapakinabang kung sila ay aanib sa Iglesia ni Cristo? Mga kaibigan, pag-aralan po natin sa Biblia, ano po ba ang tinatawag na Iglesia ayon po sa pagtuturo ng mga apostol? Magsisimula po tayong bumasa ng talata sa Biblia. Ang babasahin namin sa inyo ay pahayag ni Apostol Pablo nakatala dito po sa Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng Iglesia. Alinsunod po kay Apostol Pablo, narinig natin, ang Iglesia ay katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang pinakaulo. Sa makatwid, ito ang tunay na Iglesia. Kaya ang mga tunay po na nagmamahal, mga tunay na nagpapahalaga sa ating Panginoong Jesucristo ay nagpapahalaga rin sa kanyang Iglesia. Sapagkat ang tunay na Iglesia, batay po sa Biblia, katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kapag po sinabi ng sino man na hindi niya kailangan ng Iglesia, katumbas lang po nun Para na rin niya sinabing hindi niya kailangan ng Panginoon Jesucristo. Pero ang kasunod pong dapat nating mahalagang malaman, lahat ba naman ng iglesyang nakatatag ngayon sa mundo ay katawan ng ating Panginoon Jesucristo? Lahat kaya ay tunay na iglesia? Nang magturo ang mga apostol, ang babasahin natin nakasulat sa Roma 12:4-5, alin po kaya ang marami at alin ang iisa? Pakinggan ninyo sa Roma 12:4-5. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Ang ating tanong kanina, alin ang marami at alin ang iisa? Ang sabi ni Apostol Pablo sa kababasa natin talata, kung paanong iisa ang Panginoon Jesucristo na ulo, iisa rin ang iglesia na katawan niya. Kaya ang tunay na iglesia, mga kaibigan, saan man pong dako makarating, gaano man karami ang kanyang maging kaanib ay nananatili pong sama-sama sa iisang organisasyon. Hindi po sila dinodenominasyon. Hindi po sila nagkakasekta-sekta. Kaya tandaan natin na alinmang pangkati ng pananampalataya na dinodenominasyon, nagkakasekta-sekta, hindi po yan ang tunay na iglesia. Isa pang mahalagang tanong, paano kaya nagkaroon ng iglesia? Sino ang nagtayo ng tunay na iglesia? Pakinggan natin ang pahayag at pagtuturo ng ating Panginoon Jesucristo. Dito naman po sa Mateo 16:18, ganito ang ating mababasa.
At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Dito po sa binasa nating pahayag at pagtuturo ng ating Panginoon Kristo, ay binanggit niya, ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Ang ating Panginoong Hesukristo po ang nagtayo ng kanyang iglesia. Ilan lamang ang iglesia na kanyang itinayo. Ang sabi niya, aking iglesia. Hindi po niya sinabing aking mga iglesia. Hindi sinabing lahat ng iglesia na nakatatag sa mundo ay sa ating Panginoon Hesukristo. Uulitin po namin, iisa lamang ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesukristo. Ang dami ho ngayon, mga kaibigan, na nag-aangking sila raw ay iglesyang itinayo ng ating Panginoon Hesukristo. Paano po natin makikilala ang iglesyang kay Kristo? Paano natin makikilala ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesukristo? Babasahin namin ang sagot ni Apostol Santiago, isa sa mga ikakikilala sa iglesyang itinayo ni Kristo. Pakinggan ninyo sa Santiago 2, ang talata ay 7. Hindi ba't dinudusta nila ang banal na pangalan ni Kristo na sa inyo'y itinatawag? Mga kaibigan, napansin po ba ninyo? Sa tawag pa lang, sa pangalan pa lang ay makikilala na natin ang tunay na iglesia. Sapagkat ayon po sa pagtuturo ng Apostol Santiago, tinatawag ang mga taong kaanib sa iglesia sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, sinasabi na iba ganito, hindi na importante pangalan. Kahit naman anong pangalan, hindi po totoong hindi mahalaga yun. Masasabi nating lahat ng bagay po ay may pangalan. Ang tao, pagka sinabi mong walang kwenta kanyang pangalan, magagalit . Ngayon, batay po sa pagtuturo pa rin ng mga apostol, gaano kahalaga ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na itinawag sa kanyang iglesia. Pakinggan ninyo ang pagtuturo pa rin ng mga apostol sa Gawa 4:12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sana po napansin ninyo, mga kaibigan, napakalaki po ng kinalaman ng pangalan ng iglesia sa kaligtasan. Ang sabi ng binasa natin kay Hesukristo lamang, sa pangalan lamang ng ating Panginoon Hesukristo, magtatamo ang tao ng kaligtasan. Paano kung itawag ang pangalan ni Kristo sa kanyang iglesia na ito ang pinangakuan ng kaligtasan? Pakinggan natin sa Roma 16:16, ganito ang pagtuturo ng Apostol Pablo. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Napansin po ba ninyo? Ito nakalagay sa Biblia, Iglesia ni Kristo. Ang Panginoon Kristo ang nagtayo at may-ari ng iglesia at ito'y katawan niya. Hindi po ba tama lamang na tawagin ang katawan sa pangalan ng kanyang ulo? Sa makatwid, mga kaibigan, nasasagot dito yung tanong ng iba. Bakit may iglesia ni Kristo na ipinangangaral kami sa inyo? Sapagkat may iglesyang itinayo ang ating Panginoon Kristo. Ito ay tinawag sa pangalang Iglesia ni Kristo. Ang kasunod nating alamin, mga mahal naming mga kaibigan, bakit itinayo ng ating Panginoon Kristo ang kanyang iglesia? Ano po ang layunin niya sa pagtatayo ng kanyang iglesia? Babalikan natin yung binasa kanina sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sana po napansin ninyong mabuti, mga mahal naming mga taga-subaybay. Napakahalaga po ng pagtatatag ng Iglesia ni Kristo. Napaka-banal at napakadakila ng layunin kung bakit ang Iglesia ay itinayo ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo sa kanyang Iglesia, hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Kaya yung sinasabi po ng iba na hindi na kailangan at hindi na mahalaga iglesia,
yung pong hindi tunay na iglesia, hindi kailangan at hindi mahalaga yon. Pero ang tunay na iglesia, mga kaibigan, mas mahalaga pa sa mga kayamanan, karunungan, kapangyarihang tinataglay ng tao sa mundo. Sapagkat kahit nasa kanila pa ang mga ito, pero kaya pa rin silang pagtagumpayan ng kamatayan. Pero ang mga kaanib sa tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoon Kristo, uulitin namin, hindi sila pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan. Baka po may magsabi ng ganito, hindi kami naniniwala dyan. Bakit daw? Sapagkat nakikita nila, mga kaanib sa iglesia ni Kristo, namamatay din Mga kaibigan, hindi naman namin itinuturo na kapag ang tao'y umanib sa iglesia ni Kristo, hindi na mamamatay o hindi na malalagutan ng hininga. Tandaan po natin, mga kaibigan, ang Panginoon Kristo na may-ari at tagapagtatag ng iglesia ni Kristo ay namatay. Ang mga apostol at ang mga unang Kristiyano ay nangamatay rin. At gaya nga ng alam ng marami, may mga kaanib sa iglesia ni Kristo na mga pumanaw na rin. Ngayon, ang alamin natin, batay sa pagtuturo ng Biblia, paano matutupad ang ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia, na gayong kahit pala kaanib sa iglesia ni Kristo ay namamatay din. Paano matutupad ang sinasabi ng Biblia, hindi sila pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan? Pakinggan ninyo at ganito ang sagot pa rin ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Juan 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya." Nasagot yung tanong, paanong hindi pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan ng mga kaanib sa tunay na iglesia? Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, bagamat ang wika siya'y mamatay, mabubuhay siya. Ngayon, baka naman may nagsasabi ng ganito. O maaari mong sabihin ng iba na ganito. Hindi ro ba lahat naman ng namatay ay muling mabubuhay? May pagkakaiba pa raw ba ang pagkabuhay ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo at do sa mga hindi kaanib sa tunay na iglesia? Uunahin na namin sagutin. Napakalaki po ng pagkakaiba. Anong katunayan? Pakinggan ninyo ang pahayag pa rin ng ating Panginoon Kristo. Ang binasa kanina ay Juan 11:25. Ang babasahin natin ngayon ay nakatala naman sa Juan 5:28. Itutuloy na natin ng 29. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Sana po napansin ninyong mabuti, mga kaibigan, mga mahal naming mga taga-subaybay. Sa mga talatang binasa natin, may dalawang uri po ng pagkabuhay. May mapalad at mayroong sabimpalad. Sino po yung mabubuhay na mag-uli na magiging mapalad? Sila ang wika yung bubuhayin para pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Yun po ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Sino naman yung bubuhayin din pero magiging sabimpalad? Sila ang wika yung bubuhayin pagkatapos ay parurusahan. Sa mga katuwid, mga kaibigan, napakabuti, napakadakila po ng layunin ng pagtatatag ng ating Panginoon Kristo sa kanyang iglesia. Ang nais po ng ating tagapagligtas, maligtas po ang tao sa parusa. Ngayon, baka may magtanong po ng ganito, hindi ba ang Diyos naman ay pag-ibig? Bakit may maliligtas at bakit may mapapahamak? Hindi ba naman lahat ay nilalang ng Panginoon Diyos? Mga kaibigan, pagka mayroong napahamak, sino ba dapat sisihin? Mga kaibigan, ang Diyos ba dapat sisihin pagka ang tao ay napahamak? Pakinggan ninyo ang sagot dito po sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Totoong ang Panginoon Diyos po ay pag-ibig.
Napakadakila ng kanyang pag-ibig, napakalaki ng kanyang hangarin na ang taong nilalang niya ay wag mapahamak, kundi sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano po nakayag ang pag-ibig ng Diyos sa tao? Ang sabi po sa talatang binasa natin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Kristo, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay wag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero mapanghahawakan kaya ng iba o kaya lalo na ng mga nasa iglesyang protestante na sinampalatayanan na nila at tinanggap ang Panginoon Kristo, sapat nang sila ay maniwala lamang sa ating Panginoon Kristo, hindi na sila mapapahama kundi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Mga kaibigan, ang tanongin natin ay mismong ang ating Panginoon Kristo. Sino pong sumasampalataya ang hindi mapapahamak? Lahat ba ng nagsasabing sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo? Saan po ba kabilang ang mga taong tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan ninyo sa Juan 10:26. Ganito ang pahayag ng ating Panginoon Hesukristo. Ngunit hindi kayo sumasampalataya sa akin, sapagkat hindi kayo bahagi ng aking kawan. Hindi po pala sapat na sumasampalataya lang o maniwala lang o tanggapin lang ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay ligtas na. Tandaan natin, ang mga taong bahagi o kabilang sa kanyang kawan, yun po ang mga tunay na sumasampalataya. Pagka hindi kabilang sa kanyang kawan, maliwanag po ang pahayag ng ating tagapagligtas. Hindi ang wika sila sumasampalataya. Kaya nga ayon po sa ating Panginoon Kristo, ano po dapat gawin ng mga tao na naghahangad o nag-iibig na maligtas? Pakinggan natin dito po sa Juan 17:9. Dito po sa isang salin natin babasahin sa Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Mga kaibigan, sa isyu po ng kaligtasan, may tagapagligtas at may mga taong tiyak na maliligtas. Sino po ang tiyak na maliligtas na pinangakuan ng ating tagapagligtas? Sino man ang wika na pumasok sa loob ng kawan. Sana po napansin ng aming mga mahal na taga-subaybay. Ipinangako ng tagapagligtas ang kanyang pagliligtas sa mga taong nasa loob ng kawan. Alin po ang kawan na tinutukoy na kinapapalooban ng mga taong tunay na nakapasok sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan natin ang pagtuturo ni Apostol Pablo dito po sa Gawa 20:28. Ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Alin po ang kawan na kinapapalooban ng mga tunay na nakapasok sa ating Panginoon Kristo? Ang kawan, alinsunod kay Apostol Pablo, ay ang iglesia ni Kristo. Kaya mga kaibigan, ano po katumbas nung sinabi ng ating Panginoon Kristo na ang sino mang pumasok sa loob ng kawan ay maliligtas? Ang katumbas po ang mga taong kabilang sa iglesia ni Kristo. Ito po ang isa sa mga dakilang mapapakinabang ng mga tao pagka sila ay umanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Yan po dahilan mga kaibigan, kaya ang iglesia ni Kristo, sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ay puspusang ipinalalaganap ang mga katotohanan ito na nakasulat sa Biblia. Hindi po dahil sa kami kaanib lang sa iglesia ni Kristo, kaya nais namin ang tao ay maging iglesia ni Kristo. Ito po ang itinuturo ng tagapagligtas sa mga taong gustong maligtas. Kailangan po ang tao ay makabilang sa tunay na iglesia ni Kristo sapagkat pinatutunayan po ng Biblia ang iglesia ni Kristo ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoon Kristo. Gaano po kahalaga itong kaligtasan pinag-uusapan natin?
ayon po sa ating Panginoong Kristo, gaano kahalaga ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Pakinggan po natin ang pahayag ng ating Panginoong Kristo mismo na nakatala po dito sa Marcos 8:36 hanggang 37. Anong pakinabang ng isang tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. At ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Dito mga kaibigan ay mapapansin natin, napakahalaga po ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Pinatutunayan po dito ng ating Panginoon Kristo na kahit pa ang tao ay magtamo ng buong sanlibutan o mapa sa kanya na buong mundo, hindi po maitutumbas sa kahalagahan ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Wala pong anumang bagay sa mundong ito, kahit kayamanan, karunungan, katanyagan o anumang kapangyarihang makamit ng tao sa mundo, ang maitutumbas o maipapalit sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao pagdating ng araw ng paghukom. Kaya mga kaibigan, kung gaano kahalaga ang kaligtasan, gayon kahalaga ang tunay na iglesia. At bago tayo magtapos sa ating pagtalakay ngayon mga kaibigan, nananawagan po kami sa lahat ng aming mga sumusubaybay, lalo na nga po sa mga panayang sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Tandaan natin mga kaibigan, may pananagutan po tayo sa ating sarili. Ano po itong pananagutan ito sa ating sarili? Hanapin natin, harapin natin, at gawin natin ang may kinalaman sa ikapagtatamo natin ng kaligtasan. Kaya kung paano sanang napag-uukulan po natin ang pansin at panahon ng iba't ibang bagay sa mundong ito, mga kaibigan, lalo nating dapat pag-ukulan ng panahon at pansin ang nauukol po sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Pero ang sinasabi ng iba ay ganito, sa hirap po ng buhay ngayon at sa mabigat na kalagayan ng pamumuhay ng tao sa mundo ngayon, lalo na't may pandemya, saka na raw nila haharapin yung may kinalaman sa kanilang pagrelihiyon, sa kanilang paghanap ng ukol sa kanilang kaligtasan. Mga kaibigan, dahil po sa kahalagahan ng kaligtasan ng ating kaluluwa pagdating ng paghukom, batay po sa pagtuturo ng Biblia, sa malaking hangarin ng Panginoon Diyos na tayo maligtas, kailan dapat harapin ng tao ang ukol sa kanyang kaligtasan. Pakinggan ninyo ang pahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga apostol, dito po sa 2 Korinto 6:1 hanggang 2. Bilang kamanggagawa ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyong huwag ipagwalang bahala ang kagandahang loob ng Diyos. Pagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Sinasabi ko sa inyo na ngayon ang angkop na panahon, ngayon ang araw ng kaligtasan. Mga kaibigan, narinig po natin ang pahayag ng Biblia. Ngayon po ang angkop na pagkakataon at panahon para natin harapin ang may kinalaman sa ating kaligtasan. Ngayong narinig natin ang mga katotohanan ito, ngayong tayo ay may buhay at may lakas pa. At nasa atin pa ang pagkakataon, mga kaibigan, masamantala natin ang may kinalaman sa ikapagtatamo natin ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghukom. Mga kaibigan, hangad po namin ang ating ginawang pagtalakay ay nakatulong sa inyong ginagawang pagsusuri at sa paghahanap po ninyo ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli.